Walang kakayahan si Catherine na labanan ang kanyang lolo. Kaya naman mas pinili niyang umalis at magtago. Sawang-sawa na siya sa paulit-ulit na pangingialam nito sa buhay niya. Wala na siyang sariling kalayaan. At ngayon naman, hinanapan siya ng lalaking mapapangasawa nito sa isang lalaking hindi naman niya kilala. After the engagement night, palihim siyang umalis ng Japan. Hindi para bumalik sa lugar na sinilangan niya, kundi ang magtago sa lugar na hindi maiisip ng lolo niya na pupuntahan niya, sa Pilipinas. Pero mukhang sadyang matalino ang lolo niya at mukhang alam na nito kung nasaan siya. Pero ang kaibigan niyang isang Pilipina ay nagsuggest na doon muna siya sa kaibigan nito, at iyon ay sa bahay ni Gabriel Sebastian. Hot, good-looking jerk, and sexy. Okay na sana ito ang housemate niya, pero ang ikinaiinis niya dito, ang palagi nitong pagtingin sa dibdib niya at laging nilalait. Hindi ako flat-chested. Nabubulol na Tagalog na saad niya. Pero ikaw, Miss Koreana. At hindi na niya magtataka kung isang araw ay masusunog na ang bahay nito dahil wala itong ginawa kung hindi pagbagahin ang ulo niya sa init. Hanggang isang araw nangahas siyang pasukin ang kwarto nito at ibang Gabriel Sebastian ang nakita niya matapos siya nitong abutan sa silid nito. Naging mabilis ang pangyayari. Nagising na lang silang nasa loob na rin ng silid na iyon ang lolo niya. Please, remind me every day na pakakasalan lang kita dahil napilitan ako. Mariing wika sa kanya ni Gabriel. Marriage is sacred and commitment, but what they have now is a shotgun relationship and shotgun marriage. Dahil sa kagustuhan niyang tuklasin ang ibang mundo ni Gabriel, inilagay naman niya ang sarili niya sa panibagong pakikibaka. Napaka-importante sa kanya ang kalayaan. Naging cold at distance naman ang asawa niya. Wala na ang dating Gabriel na kilala niya noon. Yung makulit, palabiro at malambing. Cold-hearted na rin ang asawa niya ngayon. Kakayanin niya bang pagtiisan ito? Kahit pa alam niya sa sarili niyang mahal niya ito at hindi siya nito mahal. At kaya ba niyang tanggapin na ang salamin sa pagitan na nakaraan nito at kasalukuyan ay nabubuhay pa rin sa alaala nito? Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. At narito ang unang kabanata. 10 in the morning nang dumating ang laundry bag nila na may lamang mga damit nila na dinala ni Gabriel sa laundry shop noong nakaraang araw. To sort out of the bags at saka inihiwalay niya ang kanya. Noong una ay ayaw sana niya. But Gabriel insisted na dalhin na rin sa laundry shop ang damit niya. Nang matapos siya sa pag-alis ng sariling mga damit sa loob ng bag, naisip niya kung paano ang mga damit ni Gabriel. Maaga kasing umalis ang binata dahil may emergency meeting daw ito ngayong umaga. Hindi na rin ito nakapag-breakfast para lang makaalis kaagad. Pero nagawa naman niyang igawa ito ng packed lunch. Nahihiya naman kasi siya na laging ito ang umaasikaso sa pagkain nila. Hindi niya alam pero gustong-gusto niya na pinagsisilbihan niya ito. Yung bang siya ang nag-aasikaso ng pagkain nito. Gusto niya itong alagaan. She went upstairs habang buhat-buhat ang laundry bag. Pagdating sa pangalawang palapag ay nagdadalawang isip na siya kung ipapasok ba niya ito sa kwarto ng binata o iiwanan lang niya iyon sa pintuan ng silid nito. Alam niyang bawal na bawal ang pumasok sa kwarto ni Gabriel, pero hindi naman siya talaga papasok. Siguro ilalagay lang niya ito sa bag sa bukana ng kwarto nito at aalis na siya kaagad. Nagtatalo ang isip niya kung ano ang susundin. But in the end, her curiosity got her. Bahala na.
Dahan-dahan niyang pinihit ang saradura ng pintuan at saka itinulak iyon papasok. Madilim na paligid ang bumungad sa kanya. She turned on the light at sa bumulagang kabuuan ng silid sa kanya, nakasara ang kortina nito na nasa kaliwang bahagi ng silid. May king-size bed na nababalutan ng asul na cobre kama. Gayun din ang kulay ng unan. Sa dalawang gilid ng kama ay ang wall lamp na bahagya lang ang laki. May hindi kalakihang study table sa silang silid at may nakapatong na laptop. Dalawang pinto naman ang nasa kanan. Closet at bathroom, marahil ito. Binuksan niya ang bag at itinabi iyon sa leather couch na nasa isang tabi malapit sa rack na may ilang libro. Mahilig talaga siyang magbasa. Wala naman siya nakikitang kakaiba sa silid. Siguro may mga tao lang talaga na ayaw magagambala ang privacy nila. She was about to turn off the light nang mahagip na mga mata niya ang hilera ng pictures sa ilalim ng LED TV na nakadikit sa pader. May rack doon na may nakadisplay na iba't ibang laki ng frames. Dahan-dahan siyang lumapit doon. Bahagya siyang yumukod at dinampot ang isang frame. Close-up pictures iyon ng dalawang tao, isang babae at isang lalaki. Kilala niya ang lalaki dahil si Gabriel iyon. Ang babae ay hindi niya kilala. Maputi at may itim itong buhok. Medyo kulot na kulot iyon. Nakaakbay si Gabriel sa babae habang parehong nakangiti ang dalawa. Pareho din sila ng damit na suot. Pareho ng kulay at pareho din ng disenyo. Pinilit niyang iniisip kung nakita na nga ba niya ang babae. Naalala niya yung babaeng dumating dito noon. Hindi sila magkamukha kaya nasisiguro niyang hindi iyon ito. Parang may kumukurot sa dibdib niya nang maisip na baka girlfriend nga iyon ni Gabriel ang babae. Mabilis niyang ibinalik ang litrato bago pa man niya iyon mabitawan. Sunod niyang dinampot ay ang katabi nitong frame. Si Gabriel muli ang bumungad sa kanya habang karga ang isang bata. Namumula ang mga mata ni Gabriel sa litrato habang karga ang isang sanggol. Nababalot ng lampin ang bata habang nakapikit. Pilit niyang inaalisa ang ugnayan ng bawat litrato. Sinundan niya ang mga nakahilirang frame doon, iba't ibang kuha ng batang lalaki. At ni Gabriel, palaki ng palaki ang bata sa bawat pictures nito. Sa huling litrato ay nakatayo ang dalawa habang nasa likod sila ng malaking Christmas tree. Nabuo sa isip niya ang isang tanong. Sino ito? Base sa napupunan niya, magkamukha ang dalawang lalaki. Kung di siya nagkakamali ay nasa 5 o 6 na taong gulang lamang ang bata. Pareho sila ng mata at maging ang pagngiti nito. Halatang masayang-masaya si Gabriel habang kinukunan sila ng litrato. Hindi niya pa nakikita ang ganoong ngiti nito. Parang sobrang saya nito. Yung klase ng ngiting kahit na ang matandang dalaga ay malalaglagan ng panty. Akmang ibabalik niya ang litrato sa dating pwesto nang mabitawan niya iyon at dumagungdong ang nakakatakot na tinig. Anong ginagawa mo rito? Gabriel? Nanginginig ang boses niya. Nabitawan niya rin ang hawak na picture frame at nabasag ang salamin niyon. Alam naman niya na hindi niya sinunod ang rules nito. Nanginginig din ang dalawang tuhod niya. Anong ginagawa mo rito? Marahas na muling tanong nito. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Tinitingnan lamang niya ang nagbabagang mga mata nito. Mga matang humihiwa naman sa kanya. At naniniwala siyang ibang Gabriel na naman ang nasa harapan niya. Ang mga yabag nito na papalapit sa kanya ay siyang parang tunog ng orasan na mas lalong nagpapakaba sa kanya. Uulitin ko. Anong ginagawa mo rito? Napakislot naman siya sa nakakatakot na boses nito. I'm sorry. Kusang dumalas naman sa bibig niya. Na hindi naman niya naisatinig dahil nakikita niya ang kakaibang galit sa mga mata nito. Napaigik siya nang haklitin nito ang braso niya.
Alin ba sa wag kang papasok dito ang hindi mo maintindihan? Mapanganib nitong tanong. Nagbabaga ang mga mata nito na samot-saring tiinit ang inilalabas niyon. Parang mas kakaiba pa ito sa galit na nakita niya noon. I'm sorry. I didn't meant to. Napasadsad siya sa ibabaw na malambot na kama nang walang pakundangan sa nitong itinulak doon. Kitang-kita niya ang paglapat ng mga ngipin nito. Hindi lang isang beses kitang inutusang huwag kang papasok dito, pero matigas ang ulo mo. Nanlaki ang mga mata niya nang isa-isang tanggalin ni Gabriel ang botones ng suot nitong polo. Nanginginig ang buong katawan niya. Pagsasamantalahan ba niya ako? Pinagpapawisan din siya ng malamig. Blanko ang mukha nito. At ang nag-iisang nababasa niya lang doon ay ang masidhing galit na biglang umalipin dito. Dahil ibang Gabriel na ang nasa harapan niya, nakikita niya ang maitim nito mga mata. Parang walang ibang papasok sa isip nito kahit ipaliwanag niya ang lahat. Akma siyang tatayo sa kinahihigaan nang kumubabaw ito sa kanya. Nanlaki naman ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Tila mauubos ang hangin sa lalamunan niya dahil sa pagkakalapit nilang dalawa. Ibinara niya ang dalawang palad sa dibdib nito upang di ito tuluyang lumapat sa katawan niya. Pero sadyang mas malakas ito kumpara sa kanya. I'm sorry. I'm sorry, please. Let me go. Utos niya dito pero nanatili itong nakatitig sa kanya. Matalim ang mga mata at nangangalit ang bagang. Natatakot siya. Takot na takot siya. Ngayon lang, mas nakakatakot pa ang hitsura ni Gabriel. Ngayon kaysa sa lolo niya na tinatakutan siyang mawala ng mana. Parurusahan kita. Mariin at nakakatakot ang tinig nito. Nawala na ang lambing sa tinig nito. Mga lambing na nooy kay sarap pakinggan. Nawala na rin ang pagiging maalalahanin sa tinig nito. Nawala na yung dating Gabriel. Ang nakikita niya sa ngayon ay isang lalaking hindi marunong magpatawad at makinig. Isang lalaking nakakatakot dahil nasa hitsura ang kanyang manakit-nakit na pagkababae. Bahagya niya iyong itinulak muli. Nagiinit na rin ang gilid ng mga mata niya dahil sa takot at unti-unting tumutupok sa kanya. Gabriel, please. You don't have to. I'm going to. Sabi nito. Sino talagang babae ang hihingin na mapagsamantalahan sila? Hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng zipper nito. Doon mas nangatog ang kalamnan niya. Ito ang kinatatakutan niya. Kaya ba niya na naisip na maaari niyang sapitin ito? Walang gentleness ang ginagawa nito sa kanya. Puro parusa ang ginagawa nito. Pero parang bingi naman si Gabriel. Hindi nito naririnig ang mga sinasabi niya. Nawala na ang pag-asa niyang pakinggan siya nito. Marahas nitong hinalikan ang nakaawang niya mga labi. Dama niya ang pamamanhid niyon at nalalasahan niya ang munting dugo mula roon. No! No, please! No! Pero bingi na ang binata sa mga pakiusap niya. Nakababa na hanggang gitnang hita ang itim na leggings na suot niya. Naramdaman niya ang pagbaliktad nito sa kanya. Sumubsob ang mukha niya sa malambot na kama at tanging iyon na lamang ang nakakarinig ng mga panaghoy niya. Ang mga palad niya ay kumuyom. Hindi niya sinasadya, pero bakit sobra-sobra ang kapalit ng pagiging matigas ng ulo niya? Napapikit siya sa hapdi at sakit dahil hindi niya alam kung ilan iyon. Naglabas-masok iyon na para bang baliwala lang. Please stop, tanging nasabi niya. At saka bumaon ang pagkalalaki nito sa butas ng pang-upo niya. Mariin siyang napasigaw at nagmamakaawang tumigil ito. Hinawakan nito na mahigpit ang buhok niya
at hinila pataas. Napatingala siya habang sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha niya. Rinig na rinig niya ang mga ungol nito, saka mas lalo pang bumilis. Nananalangin na lang siya na sana ay bumilis ang oras na matapos na ang lahat ng ito dahil mas lalong nadaragdagan ang takot sa puso niya na baka kapag tumagal pa ay tuluyan na siyang mamuhi sa lalaking natutunan na niyang mahalin. Isiniksik niya ang sarili sa kanang bahagi ng kama habang nakayuko at patuloy na umiiyak. Hindi naman siya umiiyak dahil nakuha ang pagkababae niya. Dahil hindi naman iyon ipinilit sa kanya ni Gabriel. Umiiyak siya kasi masakit palang baliwalain ang paliwanag at pakinggan ang dapat pakinggan. Masakit na ang lalaking gabi-gabing iniisip niya at laman ng kanyang panaginip ay kaya siyang saktan sa ganitong paraan. Nakatagilid siya pag-upo dahil mahapdi pa rin ang pang-upo niya. Napahikbi siya nang muling kumirot iyon. I'm sorry. Lalong napaluha siya nang marinig niya ang tinig ng binata sa kanyang tabi. Gaya niya ay nakaupo din ito. Bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Sa huli siya na rin ang bumasag niyon. Bakit mo ginawa yon? Nauutal niyang tanong. Masakit isiping may iba pa pala itong nakatagong pagkatao. Akala niya nakita na niya lahat. Akala niya nakilala na niya ito ng lubusan. Bumaling naman si Gabriel sa kanya. I'm sorry. I didn't control myself. I hurt you. Wika niya. Guilt and regrets are written all over his handsome face. Nawala na ang Gabriel na may matinding galit kanina. His face were soft. Bakas ang paghingi ng tawa doon. I didn't meant it. Naunahan lang ako ng galit ko. Wala siyang masabi. Tanging nakatitig lang siya sa mga mata nito. Iniisip niya kung tama ba ang maghingi at magbingi-bingihan siya. Pero isa lang ang alam niya. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kasi hindi na niya gustong maulit ito. Sila ba ang dahilan kung bakit kaganyan? Mahina niyang tanong habang nakatutok ang mga mata niya sa picture frames na nasa harapan nila. Iyon ang pinagmula ng galit nito. Matigas naman talaga ang ulo niya dahil pilit niyang ipinapasok ang sarili niya sa madilim nitong mundo. Tumayo ito sa pagkakaupo sa kama at doon umupo sa dulong bahagi ng nakapata pa ang mga litrato. Umuuga ang balikat nito. Kita niya ang kabuuan ng kahubdan nito maliban sa pang-ibaba dahil nakasuot na ito ng boxer shorts. She's Berna. Nakilala ko siya noong college ako. Ulila at walang pamilya. Gustong-gusto siya ng mami ko. Matalino siya. Hardworking. And we provide her everything school. Maging pagkain at ang kanyang tutuluyan. Hanggang sa pareho kaming na-in-love sa isa't isa. Parte na rin siya ng mga pangarap ko. Ng buhay ko. Dahil sabik akong maramdaman ang buhay na kasama siya. Kaya lumayo kami nung makapagtapos kami ng college. Alam kong tututol si daddy at mami dahil bata pa kami. But we want to spend every seconds of our time together. Nanatiling nakatingin siya sa likuran nito. Alam niyang nag-uumpisa na itong imulat siya sa madilim nitong nakaraan. And when she got pregnant, we decided to get married. Pero sinabi niyang sa oras na lumabas ang anak namin, ay saka kami magpapakasal. Nagpakasal kayo? Parang may matalim na kutsilyo ang humiwa sa dibdib niya nang isiping may asawa na ang lalaking gusto niya. Kita niya ang pag-iling nito. Namatay siya pagkatapos niyang isilang ang anak namin.
Napasinghap siya. Hindi niya alam. Kaya baga noon na lang ang galit nito sa kanya. I didn't know na mahina pala ang puso niya. Na hindi niya kakayanin. Pero dahil mahal niya ang anak namin, sinugal niya ang sarili niyang buhay. I'm sorry. Nahihiya siya sa sarili niya at nahihiya siya dito dahil pilit niyang ikinukumpara ang sitwasyon nito sa sitwasyon niya, pero mas mahirap pala ang pinagdadaanan nito. Nakita niyang dinampot nito ang litrato ng isang bata. Ngayon ay nahuhulaan na niya kung sino iyon. Pero nasaan ito? And this is our son. Lumaki siyang walang ina.